Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Ngayon pag-uusapan natin yung ah, wheels and succession. Pero hindi na natin ito gagawin masyadong technical para maintindihan po natin lahat, para hindi na kailangan mag-google kung ano ba dapat, ano ito, ano yan. Okay. So, umpisahan natin yung succession. Ang sabi ng batas sa succession, it is a mode of acquisition of rights, property, or obligation. Ah, ito yung sinasabing makukuha mo yung property, rights, at obligation in the extent of the value of inheritance of a person, and it is transmitted through death of that person or decedent to another person, either by will or by operation of law. Okay, so yun yung ang alam nating term dito pag sinabing succession, ito yung mga pamana. Ito yung paglilipat ng lahat ng ah, property niya at kasama ng property, ng obligations dun sa property, at the same time, yung rights ng mga ang rights ng mga naiwan niya. Okay, so bakit ba kailangan itong ipamana yung mga succession na to? Ang dahilan kasi nito, para hindi matenga yung mga property, papakinabangan sila. Nangyari ako, kung sakali man, mawala ako. So kung meron akong 100 square meter na lupa at wala akong iniwan, kung sino susunod na mag-manage nun, mahirap. Ang magtalo-talo lang ang lahat. Okay? So yun yung idea. Pero huwag tayong malilito sa pagkakaiba ng inheritance at ng succession. Magkaiba po sila. Okay? Baka mabasa nyo lang, may succession, merong inheritance. Hindi sila pwedeng gamitin interchangeably. Pag sinabi nating inheritance, ito yung property na nakuha mo. At succession, ang succession naman, yun yung manner kung paano mo yun makuha. Okay? So, paano mo siya makukuha? Tatlong bagay lang yan. Una, ay alam natin, lalo na sa mga teleserye, tawag dito, testamentary or testate. Okay? Pag sinabi mong testamentary or testate, merong will na iniwan. Wala ang matatawag na last will and testament, yung huling habilin, patawagin na ng iba. Susunod naman, intestate. Pag sinabi mong intestate, walang naiiwang will. Okay? Wala kang naiiwang huling habilin. At yung pangatlo naman, yung mixed. Meron kang will na nagawa. So, part ng property mo, sakop siya ng testamentary or testate. On the other hand, yung iba, wala. Hindi mo na isama sa last will mo. Doon papasok yung mix. Okay? Pag-uusapan natin lahat yun maya-maya. So, paano nga ba naghahatian yung pagdating dun sa will? Okay? So, palagay mo na yung halaga ng property na naiwan. Paglagyan natin si Mr. De La Cruz. Si Mr. De La Cruz namatay na merong 100,000. Yung 100,000 na yun, nasama lahat sa kanyang last will and testament. So, ang value ng property, 100,000. Pagka sinabi po natin na testate or may will na nagawa, may testament siya na nagawa, isip lang po tayo. O automatic po yun. 50% mapupunta sa kung tawagin natin yung mga compulsory heirs. Asawa, anak. Automatic po yun. 50% mapupunta yun. So kung may 100,000 si Mr. De La Cruz, automatic po na mapupunta yung 500 million, 100 million, 50 million, mapupunta yung 50 million kay compulsory heirs. Ano mangyayari dun sa
natitira na 50% na 50 million. Ang tawag po dun sa part na yun, free portion. So dun, pwede niyang hati-hatiin kung kani-kanino na gusto. Tinatawag tayong legatees. Pag sinabing legatees, ang mamanahin nila or makukuha nila ay personal properties. Pag sinabi naman devices, ang makukuha nila real property. Okay? Siyempre, alam na natin yung personal property ay yung mga gamit-gamit nila, lahas. Diba? Pag sinabing real property, ayan yung mga lupa ko na. Lupa ako sa Tagaytay, lupa ako sa Batangas. Yan, doon mahahati. So, doon yan pwedeng gawin yun. So, ulitin natin ha, 50% or 50 million ang pupunta na sa mga asawa, anak at magulang ni Mr. De La Cruz. Bilang sila ang compulsory heir. Automatic yun, hindi yung questionin. So, kung meron siyang isang anak, o palagay kung wala na siyang magulang, wala na silang magulang, asawa at saka anak. So, automatic, tig 25 million sila. Okay? Ngayon, dun sa matitira naman, kunyari, gusto niyang bigyan yung isang foundation, 10 million. Kunyari, gusto niyang gawin, bigyan niya yung kapitbahay niya ng another 10 million. Siya mag-decision nun sa kanyang huling habilin. Hanggang sa hanggang sa ma-dispose niya lahat ng property niya. Okay? Tatandaan natin, pag testate or may kasulatan, may will, uh, 50% pupunta compulsory heir, 50% free portion. Paano naman kung kunyari ayaw niya mamigay sa kahit kanino, gusto niyang ibigay sa pamilya pa rin niya, sa anak niya. Ang susunod pa rin, kailangan pa rin pong masunod yung 50-50 na yun. Nahatian. So, kunyari, automatic. 50 million mapupunta kay compulsory heir sa asawa at sa anak. Ngayon, yung natitirang 50 million, ayaw niya ipamigay sa iba, di isulat na lang din niya sa free portion. Another 25 million for my son and another 25 million for my wife. Yun. So, ganun yung mangyayari. Pero, anong kailangan gawin para malaman na sila ang devicee at legacy nung free portion na yun? Kailangan instituted sila doon sa last will and testament na magagawa ng di sila ng namatay na testator. Okay? So, malinaw na tayo testamentary. The testate. Susunod, intestate. Pag intestate naman, walang free portion yun. Dahil wala kang nagawang will, automatic, sa compulsory heirs, lahat mapupunta. Kung sa example natin, kay Mr. De La Cruz na may 100 million, automatic sa compulsory heirs na mapupunta ang 100 million. Tig 50 million silang dalawa. Yung wife at yung son. Okay? So pag sinabi naman natin mix, pag sinabi naman po natin mix, ang nangyayari naman po doon, sabi natin kanina, part nun, testate. Uh, iba doon, intestate. So, paano nangyari yun? So, nangyari, nabubuhay si Mr. De La Cruz na may 100 million. So, nagawa niya ng will. Okay? So, nagawa niya ng will yung 100 million, pero nag-acquire siya ng panibagong 50 million after na magawa yung will. And then, suddenly namatay si Mr. De La Cruz nang hindi na isasama yung bagong acquire niya ng 50 million doon sa kanyang last will and testament. So, maghahalo yun. Okay? So, yung 50 million na hindi na isama sa will, magiging intestate. Papupunta siya sa compulsory heirs. Okay po? So, yun yung pagkakaiba ng testate, intestate, at saka ng mix. Okay? So, dumako naman po tayo ngayon sa ito yung lagi, yung will. Pag-usapan na natin ngayon yung will. Pero bago natin pag-usapan yung will, pag-usapan muna natin paano nga ba makakagawa yung testator o yung namatay ng last will and testament. Dapat po, sound mind. Nasa matinong pag-iisip po
yung gagawa ng kanyang huling habilin nung testate. Okay? So, paano natin malalaman yung qualification of sound of mind na tinatawag? First, dapat, first, the testator must know the nature of the estate. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung mga property niya. Di ba? Kung ako, wala naman akong bahay sa Ayala, bakit ko isusulat doon, no? Pamamanahan ko, ako si Mr. De La Cruz, papamanahan ko yung anak ko ng lupa, ng 100 meter square, ng 100 square meter na lupa sa Ayala, eh wala naman akong ganun. Hindi siya pwede. Okay, kaya dapat sound mind. So, again, yung una dyan, the testator must know the nature of his estate. Alam niya kung ano yung pag-aari na i-dispose niya. Okay? Second, the testator must know the object of his bounty. So kung alam niya kung anong mga property na i-dispose niya, alam niya dapat kung kanino niya ibibigay. O, itong 100 square meter property ko sa Batangas, ibibigay ko sa anak ko. Yung 25 million ko, ibibigay ko sa isang foundation. Yun po. So, yung una. Ang pangatlo, the testator must know the characteristic of the testamentary act. Okay? So, dapat alam niya na yung last will and testament na gagawin niya ay irrevocable at ambulatory. Pag sinabing irrevocable, pwedeng baguhin, hindi siya final. Revocable, sorry. Ang ano niya, revocable and ambulatory. Pag revocable, ibig sabihin, pwedeng baguhin. Ambulatory, pwedeng i pwedeng i-revise. Okay? So yun po. So alam na natin yung ah, test para malaman natin kung sound mind ba yung dictator. So sa paggawa ng will, kailangan may witness. Hindi pwedeng siya lang. Dapat po may witness. Para makakasigurado tayo na lahat ng kanyang i-dispose ay tama. Okay? Pero paano natin malalaman kung credible nga ba yung witness? Kung may qualification po para maging witness sa paggawa ng isang last will and testament. Unang-una na po dyan, dapat you must be of sound mind. Okay, nasa matinong pag-iisip pa rin. Susunod, he or she must be 18 years old or above. Okay? Next is be able to read and write. Siyempre, kung mag-witness, may ginagawa kayong mga importanteng dokumento, dapat marunong ka sumulat o bumasa. Okay? So, susunod, you must not be deaf, mute, or blind. So, mag-witness ka, di mo nakita. Mag-witness ka, hindi mo narinig. Di ba? And last, dapat he must not be convicted with final judgment for uh, falsification of documents, perjury, and false testimony. So question, paano po po ang kaso naman na rape, murder, homicide, robbery? Bakit sila pwede pa rin mag-witness? Ang tinitingnan ho kasi ng batas ay yung pagiging honest. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, yung tatlong binigay ko po, na sinasabi ng batas, yung false testimony, perjury, and falsification of document. Isa lang ang kanilang common denominator. Dishonesty. Siyempre, di ba, mag-witness ka. Dapat honest ka sa anong malalagay ka. Hindi mo pwedeng baguhin kung ano yung desisyon. Paano po yung abogado? Pwede po ba sila maging witness? Pwede naman sila maging witness. Pero pag sa kanila in-acknowledge, sila ang may hawak ng
last will and testament, kasi bin-acknowledge by that lawyer. Hindi pa sila pwede maging witness. Okay? Pag-usapan pa natin yung mamay. So aside from witness, na-extend pa po ba yung disqualification sa ganyan, magiging witness? Or pwede ba silang magmana? No. Pag witness po kayo, hindi po kayo masasama sa last will and testament. At ito po extended. Pag ang asawa niyo po, hindi pwede pamanahan. Anak niyo, hindi pwede pamanahan. Okay po? Extension po yun ng magiging kapalit pag kayo po ay nag-witness sa isang last will and testament. So, palagay na lang natin, kunyari si Mr. De La Cruz, gumawa siya ng last will and testament, ang witness niya is A, B, and C. Pero nalagay doon sa will, kasama si A sa pamamana. Question, valid pa ba yung will? Kasi sabi nga natin, bawal pamanahan ang witness. Answer po is yes. Ang mangyayari lang ho doon ay hindi makukuha ni A yung part na mamanahin niya. Sana, dahil nga po siya ay hindi naging witness doon sa last will and testament. Okay? So, yun po, napag-usapan na natin yung sound of mind, qualification for having a sound of mind, tapos yung qualification of a witness. Pag-usapan natin po ngayon yung ano na tayo, sa testament na tayo, sa last will and testament. Okay? Tandaan po natin na yung last will and testament, yung mga characteristics, ah, yung mga pag-uuri rin po kasi yan. Tandaan po natin na ang wills, testament, yan isang statutory right. Okay? Susunod po dyan, it is a personal act, unilateral act, formal act. Ibig sabihin po nun, tapos meron pa dyan yung dapat, hindi walang vitiated consent. Kasi po, ang paggawa ng will, base po yun sa free will ng testator, kung kanino niya gusto ipamana. Kaya po natin nabanggit na personal, unilateral, kasi po, hindi ka na magpa-approve. Ibibigay ko tong property ko sa anak ko na nasa Amerika or sa Batangas, kung sa Manlopalo. Question, kailangan ba niyang ipaalam doon na pag sa'yo ko ibibigay sa Batangas? Hindi, kasi nga po, ang karakteristik doon ay personal, unilateral. At same time po, sa mga elements na karakteristik ay merong animus testament, which means merong intent to make a will or testament. Halimbawa, yung isang caregiver. Yung isang caregiver talagang nakakuha niya yung loob ng amo niya. Binibigyan pa siya ng paupang pa siya, binibigyan siya ng loan. Hanggang sa naisip niya nung medyo mahina-hina na yung matanda, nagpapirma siya ngayon ng dokumento. Ang sabi niya, loan daw to. At ibibigay niya yun sa anak niya. Anak ng amo niya. Kaya malaman-laman nila, last will and testament pala yung ginawa ng kagad. Nung caregiver, sinasama na yung sarili niya. Ang sagot po doon, hindi yung magiging valid. Kasi po, kahit pirmado yun, nung magpapamana ng testator, ay wala pong animus testandi. Isa po yun sa unang isa po yun sa unang tinitignan. Dapat may intent yung testator na gumawa ng last will. Eh kung ang alam ng testator, ang pinagawa mo sa kanya ay loan agreement, invalid. Ang labas yun. Sa same time, lalabas to, manluloko ka talaga. Di ba? At
isa po sa characteristic din, elements ng will ay hindi effective upon death. Siguro naman po, alam naman natin lahat na ang mana, makukuha mo lang pag namatay. Mortis causa, ang tawagin. Kabalik na rin, intervivos, habang buhay sila, usually may donation yun. Donation intervivos. Meron din naman donation mortis causa. Makukuha mo after niya, pag namatay siya. Saka mo lang yung makukuha. Okay? So, dapat po present pa rin. So, dapat po lahat ng sinabi ko, dapat masusunod. Kasi kung ang nagdikta nung ipapamana, anak niya. Yung property ng anak niya yun. Again, ulitin natin yung una natin yung sinabi. Mode of acquisition of rights, property, and obligation. Transmitted upon death. So bakit anak mo ang magde-decide? Eh, ikaw ang may-ari. Hindi mo pa napapasa. Okay? So next, pag-usapan natin ngayon, yung pag sinabi kasing testamentary, dalawa yan. Okay? Mahahati yung dalawa yan. Una, notarial will. Susunod, holographic will. Madali lang sa yun. Pag notarial will, hanapin mo lang yung 8 requisites niya. Pag nasunod mo yun, valid. Holographic will, 3 lang requisites. Pag nasunod, okay. Pagka holographic will, tatandaan mo lang, it should be written, dated, and signed. Yun lang. Written, dated, signed. O, baka madali lang. Kakatuloy tayo niya sa notarial will. Paano malalaman yung 8? Ano yung 8 requirements na yun? Ang 8 requirements na sinasabi ng batas ng political notarial, una, it should be in writing. Okay, hindi pwedeng buka-buka lang. Salita, salita lang, laway lang po muna na, uy, bibigay ko sa iyo yung ganito. O, susunod, ito sa iyo, bibigay ko yung ganito. Hindi naman ho pwede, yan dapat. Ah, nasusulat mo siya. Okay? Susunod, dapat, ah, susunod po dun, dapat, yung language or dialect na gagamitin doon by the testator. Okay? So, dapat yung nilalaman nung last will and testament, yung language or yung mode, channel, ano man term ang gusto mong gamitin, ay dapat alam po yun ng testator. Kunyari, ano bang gandang example? Kunyari ako, Ilocano ko. Pero laki ako sa Maynila. Marunong ako magsalita ng Ilocano. Fluent ako sa Ilocano. Pwede kong gawin. Yung, pwede kong gawin yung last will testament ko sa Ilocano salita. Sa lengguwahe ng mga Ilocano. Ngayon, tignan natin maigi. Paano kung kunyari, narinig mo ako, kumakanta ako. Kung alam niyo yung kanta yung Itsumo, kunyari Itsumo. Itsumo, Kokoro. So, narinig mo, nagsalita ako ng lingwahe sa ibang bansa. Anong tanong doon? Pwede ko nang isulat yun. O kaya, ako'y kumakanta ng, kung alam niyo na sa Money House. O, dapat niyo, yung bansa, ako ba talaga, nagsasalita ba talaga ako ng ah, language ng mga taga-Europa? Hindi. Alam ko lang kantahin. May lyrics eh. Pwede ko kantahin sa video ko. Pwede ko ba isulat sa ganung salita yung last million text na lang? Of course not. Hindi pwede. Dapat dun sa language na alam ko. Fluent ako dahil hindi ko alam kung masusulat dyan. Diba nga, pinamimigay ko na pala yung property ko. Kasi hindi naman ako marunong magsulat ng gano'n.
Pumasok mo, interpreter, Google Translate. Diba? Baka magkaroon lang ng kalituhan na maganap. So una, been writing. Pangalawa, the language or dialect must be known by the testator. Pangatlo, the will must subscribe or sign, pirma, ng testator mismo. Or, pwede nang ipasulat sa iba sa presence niya at mayroong express direction na nanginginig yung kamay ko. Sige nga, ikaw na magsulat. Sulat mo pangalan ko. Pipirmahan ko ngayon. Eh, hindi nga ako makapirma. Paano yun? O, ang daming way. Gamitan mo ng tama. O, kung hindi mo kayang ipirma talaga na yung mga pirma na mahahaba, o, tambay gamitin mo. Paano kung sinulat ko, apelido? Bawal yun. Pero itong tricky ko. Pag sinulat ko, or first name ko, pwede. Pero yun nga, kung question nyo lang, nahihirapan siyang pumirma dahil sa because of old age. Oo, pwede na siya, pwede po yun. Yung tinatawag natin yung thumb mark. No, tapos na yun sa mga witness, in writing, tapos ng in writing, in language, susunod, pirmado, subscribe. Next is, the will must be attested and subscribed by 3 or more credible witnesses in the presence of the testator and of another. Okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung mga role ng witnesses, kaya kailangan, hindi yan pwedeng 2, dapat 3 or more credible witnesses. Ibig sabihin, napasan na yung qualification, yung mga napag-usapan natin kanina, para maging liable, para maging effective talaga yung will na gagawin. Okay, dapat pirmado yun. Next is, the testator, and yung mga witnesses, dapat pirmahan nila yung kada page, except dun sa last, sa left margin ba? Except dun sa last. Pirmado nila lahat ng page dun sa left margin, except yung last one. Kasi yung last one, andun yung attestation. Okay? So, pipirmahan nila yun. Pirmahan nila yung gilid. Tawag na marginal. So, margin sila tutulat. Next is, all the pages, dapat numbered siya correlatively in letters. So, nakasulat din sa upper part ng kada page. Tulad mo, page 1. Page 1 talaga, as in, A-A-G-E, space, O-N-E. Page 1, page 2, page 3, page 4. Okay? So, after nun, dapat mayroon attestation clause. Okay? Yung attestation clause, dapat makasulat doon kung ilang page. Kaya pinasulat dun sa taas, page 1, page 2, page 3, page 4. Okay? Tapos, after nun, dapat, kung ma-attest ko na, nalalagay nila doon, na yung last will and testament is consist of 7 pages. O, 7 pages. Dapat yung will na hawak-hawak nila. Susunod naman po, dapat pirmado ng testator. Okay? Halagay doon sa attestation clause na pirmado ng testator yung last will. Next is yung pirma ng mga instrumental witness. Tama lahat yung ginagawa nila. At dapat pipirmahan nila yon, pipirmahan nila yon in the presence of the testator. Okay? Lalagay nila doon. We, the instrumental witnesses, observe full compliance. Ito, ganyan. This last will and testament is consist of 7 pages signed by the testator. Ganyan, tapos sa baba, witness 1, witness 2, witness 3. Papangalan nila, tapos pirma. Bakit kailangan may number?
kailangan ko ng number dun sa kada page or malaman yung total number of pages para maiwasan yung fraud. Okay? Kasi kung wala, bigla akong singitan yan. Bigla akong singitan ng papel yan na nagsasabi din na mabibigyan din ako ng mana. Diba? At least, pagka yun, at least po pagka ganun, malalaman natin na 7 page, ito 7 page, ito lang siya. Wala nang lalabis, wala nang kukulak, 7 page siya. Dapat po masunod yung 8 yun. Okay? So ulitin natin. Must be in writing. It must be in writing in language and dialect known by the testator. Sunod, subscribe or signed by the testator. Okay? Or merong express direction na pinapasulat niya yung pangalan doon sa Lahat Will and Testament. Susunod, yung marginal ang sinasabi natin kanina, yung pirma sa kada page, except doon sa last one, logical end kung tawagin. Yung technical term, logical end. Susunod, ano susunod? Ano yung panlima? Dapat attest and subscribe yung 3 or more credible witness. And it is signed in the presence of the testate. It is signed it is signed in the presence of the testator and of another. Okay? 6. Ano yung 6? Yung page number correlatively in letters. Yung page 1, page 2, page 3. Okay? 7, yung attestation clause. Okay? Yung sinasabi ko na dapat ang laman ng attestation clause, number of pages, that the document was signed by the testator himself or other person upon his express direction. Third is the signature of the three witnesses. Ito na siya. Ano yung last? Last, it should be acknowledged by the notarial public. Okay? Dapat po, yun yung role ng abogado. Sinasabi namin na ikaw sa'yo i-acknowledge yan. Pero once na ikaw ang nag-acknowledge yan, hindi pwede. Sumama. Ikaw nga nag-acknowledge, sasama ka pa. Diba? Lagi natin tatandaan, dapat mayroong acknowledgement ng abogado yan, notarial public. Dahil ako hindi, walang acknowledgement. Fatally defective po yung mangyayaring last will and testament. Okay? Last will niya. Paano naman problema? Yung page number. Imbis na page 1, page 2, sinabi ko, in-spell out ko, page 1, page 2, page 3. Ang nilagay, Roman numeral. Valid pa rin ba? Of course, pwede pa rin po ang tawag ng substantial fault tayo. Okay? Ngayon naman, pagdating sa attestation, kaya ka mabigat. Diba? Pagka nagkaroon ng probate, tapos ang sabi doon sa attestation, 9 pages. Wala. Paano yun? Kulang yung papel. Pero pag binasa mo naman in entirety as a whole interpretation, kumpleto naman siya. Diba? Yun po, isa po yun sa mga pwedeng maging ground para ma-invalidate yung last will. Okay, paano naman po kung kunyari hindi nakalimutan ilagay page number, pero meron naman ng bilang naman sakto naman. Actually, nagagalat naman po masasakto. Okay, may page number sa page. There will put substantial compliance. Okay.
yun po, pag-usapan na natin yung succession, kung ano ba siya, yung pinaka-uod, ay yung pinaka-topic, tapos yung testate, intestate, tsaka mix. Next is yung notarial and holographic will, tapos yung soundness of mind, pati qualification of a witness. Question lang, pwede mo ba? Dalawa kami, sabay kami mag-join, okay, joint yung gawin namin last will and text namin. Pwede po ba? Answer is no. Joint wills, pinagbabawal po siya dito sa atin. Okay? Pati po yung, di ba? Like for example, gumawa sila si May Mendoza, kung nangyari, si May Mendoza, at saka si Arjo at tayo din ng kanilang last will and text namin kasi bagong pasal na sila. And they want to be comfortable in case there's something happen. So, bakasyon tayo kunyari, tayo sa Davao. And nung nasa Davao na sila, nagawa tayo. Valid ba yun? Answer is no. Okay. Kasi nga po, bawal po ang join yun dito sa atin. Okay. Kung pwede natin i-develop. Paano naman po, kunyari may utang, yung ah, mamatay, pero may naiwan siyang property. Ano po mangyayari doon? Kunyari, ang halaga ng test, ang halaga ng property is 100 million. Pero meron siyang utang na 100, sige, na 50 million. 50 million yung utang, 100 million yung property na iwan. So what will happen? Pwede pong habulin din ng credito ang pinagkakautangan. So may iwan sa inyo, 50 million. Paano naman po kung ang utang ay 150 million pero ang total ng property na 100 million? Makukuha niya yung 100 million. Pero hindi po niya pwedeng singilin yung remaining amount doon sa pamilya. Dahil po there are some rights na hindi pwedeng ibigay such like that. Tulad ng pagiging abogado, pagiging doktor. Pag ako namatay, pamalang anak ko maging abogado. Ay, hindi mo siya nag-aral ng abogasya. O, diba? Hindi po yung pwede pamana. Ayun, so yun yung mga pwede mangyari. Tapos sabi, kunyari naman, qualification, di ba sabi, pag nag-witness, hindi pwedeng pamanahan. Paano naman ang mangyayari kung ah yung pinagkakautangan niya, yun yung naging witness. Eh sabi, bawal pamanahan, di ba? Papalagay mo na ang estate ng namatay, yung halaga ng property niya, 100 million. Ngayon, may utang siyang 50 million dito kay Mr. Ang. Kunyari, natin Mr. Ang. Pwede ba niyang makuha yung 50 million na utang sa kanya ng estate na namatay? Yes, pwede niya makuha kahit witness siya. Dahil po, yung 50 million na yun ay hindi po yun binibigay as a gift. It is an obligation and it must be paid by the estate of the decedent. Okay? Paano naman, kunyari, meron na yung mga presumption of death. Kunyari, kasama mo, sundalo, nagpasabak na laban, sigera. Ah, kapag na, nangyari, hindi na bumalik ng taon. Talaga sa dekada. Hindi mo alam na iwan pala niya sa isla. May makaligtas pala siya. Ngayon nakauwi siya 10 years. Nahati niyo na. Kasi no, meron din presumption of death. And once it is approved by court, na presumptive death na yung tao, pwede na umpisahan yung proceeding. Paano pag bumalik siya? Nagastos din eh. Eh di yung babalik niya yung tira.
'Pag wala, 'di wala, sorry. Yun po yung mga ilang katanungan tungkol sa last will and testament succession. Okay. So ito po ay parang highlight lang dahil kung meron pang mas malalim na pag-aaral dapat gawin pagdating sa mga wills and succession. Ito ay binahagi ko lang para po magkaroon tayo ng idea, di ba? Lalo na yung mga mahilig manood ng teleserye dyan na pinaiikot-ikot kwento. So yun po yung ating napag-usapan ngayon. Sana po ay may natutunan kayo at maraming salamat sa inyong oras. Muli po ako po si Jam, isang mag-aaral ng batas. Muli po, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Paalam po. Maraming salamat.